Magandang gabi sa lahat. Maayong gabi sa mga Dabawenyos. Nakakasalita naman ng gamay. Anyway, good evening to all the participants. Might be coming from different places, not only from the Philippines, but as well as from other countries. So it might be good afternoon sa iba. Andito kasi yung iba kong grupo from Paris, from I believe from Italy, from Canada. Anyway, sa atin na pong lahat, isang masayang pagsama-sama ngayon oras na to. And it's my privilege po na ako ay naimbitahan ng ating magaling na speaker. And actually, dahil sa kanya ko rin natutuhan itong pagsisimula ng business natin with Crowd1. Yes po, nagpapakilala ako sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. My name is Merly Cortado. And currently, narito po ako sa Laguna, parte ng Luzon. And okay, I started the business in Crowd1 last March 21 of 2020. At lockdown po noon. Lockdown na, sin wala nang labasan, di ba? Now, prior to my Crowd1 business po, I was also in the call center industry for about 10 years. 10 taon po doon. Pero gusto ko munang medyo balikan ng konti pa yung pinagdaanan ko at yun po yung dahilan kung bakit ganun po ako kapursigido na ituloy-tuloy itong gawin. I-push ko na kailangan ko na magtagumpay kasi sabi ko, huling alas ko na to at my age, I'm 57 years old. Kumbaga yan sa empleyado, malapit nang mag-retire. Wala na nga akong napirmihan na trabaho dahil palipat-lipat. At mahirap kong maging empleyado, lalo na kapag nasa Pilipinas. Anyway, ako po ay maliit na gulang pa lang. At I believe grade 2, nagsimula na po akong mag-aral magnegosyo. Matawag doon. Gusto ko po kasing kumita ng dagdag income para may konting pantusap sa pagkain dahil laking mahirap po talaga. Mother ko, kalimitan po, iniiwan kami, hinahabilin kami sa kapitbahay, dumadayo sa ibang lugar. I believe that was in Nueva Ecija sa paggagapas ng palay. Parang kontrata yon for a month. And naiiwan lang po kami magkakapatid na maliliit. I was then grade 3 na. Grade 3 pa lang ako and then mas maliliit pa yung mga kapatid ko. Yun, hinahabilin kami sa bahay. Ang father ko naman ay construction worker. So, I mean, kita niyo yung kahirapan namin tapos yung aming dingding ng bahay, yung kawali pa na nakakatakot kasi baka sabi ko baka mag-gapin ng aswang kaya hindi kami pwedeng matulog sa bahay. Anyway, dahil nga po sa laki sa kahirapan, grade 2 pa nga lang, nagtinda na ako ng ice candy, mga yema, etc. Tapos nagtitinda rin ako sa bukid, sa palayan. Naranasan ko rin po yung magpagpagos ng palay para may dagdag income. So, yung pong high school naman, pag-aaral ako sa pamamasukan ng katulong or kasambahay para lang masustain ko yung high school study. However, masyado rin po akong maaga na pagtubot sa pag-asawa, age of 16, dahil sa isang medyo maling paniniwala. Parting Batangas po kasi, doon sa lola ko, doon ako napatira after graduating from high school. Sabi niya, importante nakakasulat ka na, saka nakakabasa ka na. Maghanap ka na ng trabaho. Pinasok niya akong security guard, lady guard. At ayun, dahil nga po sa doon naman na-expose, ayun, doon po ako nakapag-asawa. And dahil na rin po yun sa pilit ng lola ko. And dahil po sa sobrang bata na pag-asawa, alam niyo na siguro yung buhay may asawa kung ano yung pagdadaanan. Marami po kami pinagdaan ng hirap. Umuwi ulit kami ng Laguna kasi galing Batangas nga. At doon na po nagsimula yung napakaraming kalbaryo ng buhay. Ganun pala ang buhay may asawa. Okay lang naman akong magsipag sa trabaho kahit ano, basta ano. Pero pag may pamilya ka iba. Anyway, ano po yung mga pinagdaanan ko? Lahat na po siguro ng klase ng naranasan namin magbenta sa palengke ng kung ano-ano doon sa mga yung mga street, ayon sa street. And wala pa rin hanggang sa ano pa yung nangyari. Medyo nagkaroon po ng pinakamalaking dagok sa buhay ng isang pamilya, yung magkaroon ng paghihiwalayan portion. At dumating pa rin po sa point na kahit isang anak wala akong natira sa akin. Kung tutusin, ang dami naming anak, 8. Nawalan po ako ng karapatan noon na mapasa akin ng anak ko dahil sa, alam mo yun, wala akong karapatan, wala akong kakayahan na buhayin sila. And hindi ko nalang pinaglaban
ipaglaban yung right ko. Kasi mahirap din ipaglaban ng right mo kung wala ka namang pera. But anyway, 8 years po akong nagtiis na malayo sa akin yung mga anak ko. At yun po yung isa sa pinakamahirap, pinakamalungkot na pagdadaanan sa buhay ng isang ina. Though naisip ko noon, sabi ko, iba kasi pag may pera ka eh. Sabi ko, pag mapera ang tao, you're so much powerful. Kaya sabi ko, kailangan ko maging mapera. Pero syempre, wala pa akong magawa. And yun, ang dami ko na pong na-venture. Naging comics scriptwriter po ako. Kung nagbabasa po kayo ng Love Life Comics noong panahong 1988. At saka Super Stories Comics under Pablo Reyna Libiran. Ako po yung Merly Suarez. Kasabay ko po yung sina Hilda Olvidado and sina Nerissa Cabral. I mean, yun lang po yung kabatch ko. Pero napatigil din po ako doon. And then hanggang sa nagpumasok ako sa dyaryo, hanggang sa kung ano-ano na pong mga sinubukan ko pang karir, hanggang sa napunta na po ako sa call center industry. And 10 years po ako doon nagtiis habang kasama ko rin noon ang mother ko na bedridden na. Hanap ko siya ng tagapag-alaga eh. So, hanggang sa nag-pass away na siya. At simula po nung nawala na siya, sabi ko ngayon, pwede ko nung i-focus na balikan ulit yung mga anak ko kung kaya ko na silang kuhanin isa-isa. But of course, wala po akong kakayahan pa rin. Kaya po, good thing, eto na nga po si Crowd1 para i-shortcut ko. January pa po ako ini-invite dito. Ang una-una po nag-invite sa akin si Sir Edting dahil hinanapan niya ako kasi alam niya po yung mga pinagdadaanan ko sa buhay. Nawala ako sa kanilang sirkulasyon kasi nga po dahil sa tindi ng trahedya dumating sa buhay ko, ayokong ma-expose yung buhay ko sa mga dati kong kaibigan, kakilala, nakakahiya kasi, 'di ba? And sabi ko noon nag-iba ako ng pangalan din eh. I mean, hindi naman nag-iba, naging Merly Cortado, kaya hindi po nila ako nahanap. Hinahanap nila Merly Suarez sa Facebook, so wala silang nakita. And hanggang sa, buti na lang, may kakilala sila, nakakilala ko na friend ko sa FB, kaya ako nakita. So si Sir Ed was trying to send me those videos na hindi ko naman po napapanood. Kasi po, nung time na yun na nasa call center industry ako, sabi ko, ano kaya tong mga video na to? Though sinasabi po niya na dito gaganda na sigurado yung buhay mo. Ngayon, ako po ay busy pa rin sa call center dahil hindi ko ako tumitigil eh. Kung sa sipagan lang po, ewan ko lang kung meron nang manguna sa akin, sisiguraduhin ko pangalawa ko ako sa pinakamasipag na empleyado. Ang trabaho po natin, 80 hours sa isang kinsenas, ang overtime ko po ay 60 hours. Kaya po, 140 hours ang total kong OT hours. Yung pong sweldo nila ng isang buwan, sweldo ko lang ng isang kinsenas. Ganun po ako ka-hardworking dahil sa marami pa po akong ambisyon. Eh, yun nga, sabi ko nung nasa call center ako, paano mangyayari to? Kulang na kulang yung aking kita. I mean, oo, malaki po, para sa iba, malaki po yung sweldo ng call center agent. Pero, ang naging ano po doon kasi dahil sa marami akong anak kahit na nakalayo sila sa akin, being a mother, gusto ko rin pong i-extend pa rin yung support ko. Maramdaman, maipadama ko man lang sa kanila. Kahit na nung panahon na yon hindi pa nila kailangan ng support dahil mas may pera po yung father nila. Gusto ko pa rin ipakita na kaya ko pa rin magbigay. So, ang nangyari nga po, sabi ko, paano na kaya ako tatanda ako, wala akong naipon, baon pa ako sa utang, tadtad po ako ng SS loan, Pag-ibig, Sanla ATM, tapos nakakaranas pa po akong maputulan ng kuryente, napapaalis po ako ng bahay dahil wala na po akong pambayad. I mean, hindi ako nakakabayad ng dire-diretso kasi nga yung kita kulang pa. Ang pera ko lang po natitira kada sweldo, 3,000 lang eh. Kasi lahat yun, kaltas na sa mga loans. So paano ko papagkakasyahin yun? Nakakaranas po akong kumakain ako ng rice lang, wala na pong ulam, nahingi na lang akong sabaw para lang po mabudget yung pera. Though may isa pa akong anak na tinutustusan din at pinapaaral nung mga panahon na yon. So ang nangyari nga po, nung nagpapadala na ng video si Sir Ed, hindi ko siya agad mabigyan ng time dahil sobrang na akong pagod pagdating sa bahay, busy naman, paglalaba at etc. Tapos, medyo nagigising-gising na ako ng konti kasi patuloy sila ng pag-send sa akin hanggang yung isa na niyang downline din na kaibigan ko rin, si Eric na yung nag-approach sa akin, message ako at hiningi na yung phone number ko at tinawagan ako. Sabi sa akin, subukan na lang natin to for the last time. For the last time, sabi niya. Ngayon, parang naman ako, na napaisip ako na baka mamaya sabihin naman nila, ang tagal-tagal na panahon nila akong hinanap, nag-effort to find me, at ibaliwala ko lang. Parang nakakahiya. May pinagsamahan na po kami ng mga yan in the past.
doon din sa isang industry na medyo lang hindi ko na i-push through dahil nga sa dinatnan ako ng malaking problema. Anyway, eto na, sabi ko noon, sige, pagbibigyan ko na. Total, yun na nga, nagigising na ako doon sa unti-unti pa lang akong sinasabihan ni Sir Ed na dito na talaga mababago yung buhay ko kasi ibang klase to. Hanggang si Eric pa rin, nung yung sinabing subukan natin for the last time, okay, sige. Eh sa totoo lang din po, pandemic na noon, lockdown, wala na hong pasok ang call center noon dahil wala rin biyahe. Alam kong walang sweldo, wala kaming kakainin. Kaya parang yung sa akin pa lang, no choice lang ako eh. Kaya sabi ko, sige na nga, payag na ako. Tapos, ang naging problema ko pa po, yung 6,000. Wala akong 6,000. Sabi ko, makaka-produce naman ako niyan. Uutangin ko na naman, maglo-loan ako sa SSS. Ayun. Kaya lang, sabi ko, sa Mayo pa yan. March na nga nun. So, sabi ko, gawa na lang muna ako ng ibang paraan na hihiraman. Tapos, pag dumating yung loan ko, saka ko nalang ibabayad. So, ganun po yung nangyari. Na at first, ang iniisip ko, meron pa kaya akong mapasali? Kasi po, yun po ang karamihan na dahilan ng ibang tao kaya ayaw kong mag-join. Wait lang po. Iniisip nila na baka hindi ko ito magawa, maitagumpay dahil sa wala akong maraming kakilala, wala akong alam na makukuha kong masipag, etc. Sa totoo lang po, dahil nga sa nangyaring ako nasa call center industry na po ng 10 taon, sabi ko wala na akong babalikan sa network. Kaya nga po nung una hesitant ako. Alam ko ang mga taga-call center hindi po ganun kadaling i-please kasi marami po doon sanay na sa ganung buhay lang, kontento na po marami. Hindi po nila lahat. Bihirang-bihira po doon na naghahanap ng pagbabago. So, sabi ko noon magdadasal ako and through prayers, ang akin pong dinadasal, hindi na ho yung ako yung naghihingi ng sign. Kasi iba ho yung gano'n, sabihin nyo, hihingi ka ng sign. The moment na in-introduce yan sa'yo, that was already an answer to our prayers. Na maaring, years na ang talagang ang bumilang na sabi ko noon, sana mayroong knight in a shining armor na dumating. Sana if I can only triple my income to sa call center. Ayaw na ayaw ko. Kaya nga sabi ko, ayaw kong mag-call center mga anak ko. I'm so sorry. Pero kung sa pagiging smart, kung sa communication, mai-improve, but the stress from that kind of job, sobra po, nakakamatay po talaga. I'm telling you, lalo na po, telecommunication account, telco account, or yung financial account, sobrang mahirap po. Anyway, ang nangyari nga po, sabi ko noon, this might be the answer to my prayer. Kaya ang akin na lang hiningi nun, nag-pray ako na, Lord, igabay niyo po ako dito sa gagawin kong business sa Crowd1 without me knowing anything. Actually, hindi pa ho ako nang pinapa-attend nila Eric sa presentation eh. Basta puro ganun lang na chat, etc. Ganon. Wala akong naintindihan siya, sige, go. Ganun lang po. Isinabay ko na yung anak ko sa pagre-register ko. Yung anak ko na nasa US noong mga panahon na yon. Siya pa nga yung nagpadala ng pera niya. Ang una muna nag-giveaway siya. Nanay, ikaw na muna gumamit ng pera ko tapos saka na lang ako. Hindi, sabi ko, yung sa'yo, i-register mo at yung sa akin, ako na bahalang dumiskarte. Sa madali pong sabi, register agad kaming dalawa. Tapos, ang una kong inisip noon, sino yung una kong kakausapin? Dito po sa negosyong ito, it is of course based on trust. Kaya ang una kong nilapitan, yung alam kong tao na magtitiwala sa akin. Yung po yung dati kong kapitbahay dito sa Laguna, na nandun na siya sa Paris. And yung in-approach ko siya, ayaw pa rin niya nung una dahil siya raw ay biktima na ng maraming scam. Yung 300,000. Medyo nangulit pa rin ako kasi sabi ko nga, kaibigan ko naman okay lang ulitin nyo. And my advice to you is kung kaibigan nyo talaga yan at mahal nyo, kailangan yung kaya sabi, bawal ang pilitin nyo kasi para sa kanya to. So yung kaibigan ko na yon ayaw dahil nga na-scam na. Sabi ko, mali lang naman tong i-scam ko sa'yo, 6,000 lang eh. And ayun, sabi ko, sumama ka na dito. Hanggang sa kinabukasan pa ulit, pinagpabukas-bukas pa niya ako, tawag ka ulit bukas, ganon. Pinagtiyagaan ko kasi alam kong unang-una, siya yung unang-una magtitiwala sa akin. Yun po yun. Wala na akong alam na maraming taong pwedeng magtiwala. Isa siya sa kokonti na lang. Hanggang sa nag-decide nga siya na, sige, nag-decide siya dun sa 18,000 na block.
Tapos saka pa lang siya nag-attend kay Sir Alan. Tapos ayun, nag-aaway pa kami ng konti noon. Yung kay Sir Alan pa mismo nakakahiya na sa public. Yung pala kaya siya nagalit, gusto niya pa maging titanium, ba't daw hindi ko sinabi? That time kasi, syempre, baguhan ako, hindi ko nga siya makakumbinsi nung una. Tapos, o-offeran ko pa siya ng titanium, di lalo na siya. Ayun, pero at least, simula po sa kanya, naging titanium holder, pati pamilya, lahat ginawang titanium, lahat ng mga kaibigan pinasok, naging titanium din. Tapos on the other side naman, pasimot-simot na ako ng ilang mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng close ko lang muna ang nilalapitan ko. I don't talk to strangers. At yung mga kaibigan ko na iba, talaga pong sila lang, hindi ganun kaano man yung iba, okay, hindi pa po ganun kasigasig o kabilis, pero nag-uumpisa na pong mag-refer. Now, ikukwento ko lang yung nangyari sa Paris, dito sa France. Lumaki yung grupo ko, umabot ng Italy, mayroong Canada, may Singapore, may kung saan bansa, hindi ko na po alam ang tawag doon sa iba. Meron iba nasa Hong Kong, may Abu Dhabi, may Dubai, merong iba marami sa Cebu, Davao din. Sabi ko, wow, nakakatuwa pala tong business na to kasi parang nanganganak siya ng nanganganak na nakakasurpresa. Kaya po, alam nyo, first month ko sa business, nagulat ako dahil kumita ako ng 100,000. Sabi ko, it's triple my income nung nasa call center ako. Tapos sabi ko, tsamba siguro, baka subukan ko yung susunod. At talaga naman pong nakaka-excite at ako halos madaling araw na akong tumulog noon kasi silang mga taga-Paris, ano yun sa kanila, maaga pa yon. Kaya doon ako sumusunod sa oras nila, hindi po oras ng Philippines. Hanggang sa 2.5 months, yung total ko pong nandito ako, bale, nag-start ako March 21, June 6, total ko pong kinita ay 300,000 pesos or that made me a manager star at the manager star level. So, ganun po ako ka-excited noong time na yon at talagang nakaka-overwhelm. Alam mo yung isang taong PG, I mean, yung talagang hindi ka sanay kumita ng malaki, tapos bigla kang kumita ng malaki, para kang sobra akong na-overwhelm noon, kaya hindi ko napigilan, tumulo yung luha ko at pinatawag ko po yung aking sponsor. Sabi ko, kailangan kong may mapaghingahan ng aking nararamdaman. Hindi ho ako malungkot, pero umiiyak ako sa tuwa, kasi sabi ko, sa lahat ng imagine kung babalikan nyo po ang para sa akin lang balikan nyo, alam ko bibihira naman dito yung pinanganak ng may gintong kutsara sa bibig I mean, pagdaanan nyo at pagbalikan nyo lahat yung pinaghirapan nyo, simula nang maliit kayo, diba? Ang hirap kitain ng pera, ang hirap maging mahirap. Yung ikaw ay nare-reject, yung ikaw ay hindi sinasama sa social gatherings kasi alam nila mahirap ka lang. Hindi naman to ganun ka-importante, pero minsan nung kabataan ako, alam mo ba, naiinggit ako dun sa mga kalaro ko. Sabi ko sa nanay ko, nanay, bakit sila nakukuha sila na yung alam niyo yung procession tuwing Mayo, yung mga may Santa Cruzan na reyna ng kung ano-ano. Parang bilang isang bata, naiinggit ako. Sabi ko, buti pa sila kinukuha. Sabi ng nanay ko, kasi mahirap lang tayo. Baka kahit pang-arkilan ng gown, pambili ng gown, wala tayong pambili. So, yung akin lang naman na nasabi ko lang. So, sabi ko, ganun talaga. Ang hirap ng ikaw ay isang mahirap. Kaya ngayong naranasan ko na kumikita tayo ng ganito kalaki, I mean, earning 100,000 every month, parang talagang imagine, parang yun naman actually yung sadya ng iba sa ibang bansa, diba? They're making that amount, yung kanilang income. And then if you are in the Philippines, sobrang mas masaya. And ang maganda ho dito sa business na to, hindi lang ho tayo ang kumikita. And I was able to share this business. Sabi ko nga sa inyo, ang inuuna ko yung mga kaibigan at kamag-anak na alam kong kailangan ng negosyong to. So yung isang kamag-anak ko, natutulungan ko rin siyang kumita kahit pa paano. Ilan na sa mga kaibigan at kamag-anak ko ang kumikita ng total income na nila mahigit 100,000 sa loob lang ng ilang buwan. Meron mo akong ibang mga isang downline, natuwa siya nung binili ko lahat yung code niya, na binayaran ko siya ng 57,000 noon binidyo ko pa ho yun. So I mean, dito sa business na to, talagang maiiyak ka sa sobrang tuwa dahil dun sa blessing na ginawa ng business na to. At alam kong tuloy-tuloy pa ito. Sabi ko nga, laban lang tayo kahit na may rejection. Ano ba naman yung rejections na yan, di ba? Simple lang naman, sasabihin lang ayaw nila sa nature ng business natin.
that's fine. Mas masakit ko kasi yung totoong rejection ng buhay na marami kang hindi mabili, na ikaw ay pinapalaya sa bahay kasi wala kang pambayad sa bahay. Masarap yung may sariling bahay. And I can feel na dito na po ako magkakaroon ng totoong bahay. Kung hindi ako umalis, kung wala po ako sa crowd 1 at ako ay nasa call center, ano mangyayari sa akin? At tanda po ako, wala akong bahay na sarili. Tatanda ako na baka nakikitira na lang ako sa kubo. At dahil po sa marami na rin akong mga naging health issues, baka po, yon, alam nyo na, ang hirap maging mahirap. But with crowd 1, gagawin niyang maginhawa ang buhay natin. Hindi ho tayo payayamanin lang para lang ipagyabang, kundi payayamanin tayo para ipagpatuloy na maginhawa ang buhay. At the same time, mas marami tayong mabless na ibang tao. So right now, I am still looking for those people who would like to change their lives, o kaya doon sa mga ibang tao na kung nakakaginhawa man, gusto ko silang makatulong upang ipalaganap. It's like this will be a mission for each and every one of us. So kung meron pa mga hindi member, ano pa yung hinihintay nyo? It's up to you kung gusto nyong sabayan ang ganitong klaseng mission. Diba dito, hindi ka lang basta kumikita at kumiginhawa ang buhay, but you are also looking forward to that pension. Yun yung habol namin. At least, sabi ko, hindi ako titigil hanggang hindi ako maging ambassador. With the president level pa lang, may 1 million ka ng pension. Pag ambassador, mas malaki yun. So, I do encourage everyone to never give up. Sabi nga ng ating CEO, just keep on doing it. Araw-araw natin gawin isa puso, and makakamit din natin ang tagumpay. Yung mga pangarap, sabi ko nga, andyan na yung pangarap kong bahay, andyan na yung pangarap kong sasakyan. It's just a matter of waiting for the right time to start building it. So, yon. Kaya po, hanggang doon na lang ang sharing ko, Sir Alan. Ayun, kay Sir Alan po ako natuto. By the way, nung nagsisimula ako sa business.